Pinoy Love Story Series. Baon sa utang ang pamilya ni Alexandra Manalo dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. Naibenta na nila ang lahat ng kanilang ari-arian at maging ang mismong lupa na kinatitirikan ng kanilang tahanan. Hindi na niya alam kung ano pa ang pwedeng gawin, lalo pa at hindi rin siya matanggap sa mga ina-applyan niyang trabaho dahil hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kasalukuyan siya ngayong nasa palengke upang mamili ng pagkain na pwedeng magkasya sa dala niyang pera na 257 piso. Nagtitingin-tingin siya ng mga isda nang bigla na lang may bumunggos sa kanya na isang batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Tinulungan niya na makatayo ang bata habang pinapagpagan ang damit nito na nagdumi dahil sa pagkakaupo nito sa lupa. Mag-iingat ka sa susunod, Tutoy, ah. Nasaan ba ang mga magulang mo at hinahayaan ka nilang gumala dito sa palengke? Sayang ang kagwapuhan mo kung magdudumi ka lang dito. Anas niya. Ngunit nakatingin lang sa kanya ang bata na para bang namamangha ito sa kanya. Pinagmasdan naman niya ito ng mabuti tsaka napagtanto niya na ang gwapo nga nito dahil sa kulot at malago nitong buhok. Mahahabang pilik mata, bilugang mga mata, matangos na ilong, makinis at maputi nitong balat. Dahil din sa itsura at pananamit nito ay napagtanto rin niya na anak mayaman ito. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong niya. Hindi siya nakakuha ng anumang tugon mula sa bata bagkos ay nagulat na lamang siya nang bigla na lang siyang yakapin nito dahilan ng pagkakaupo niya sa lupa. Nagtataka man ay niyakap din niya ito habang ihinahaplos-haplos ang buhok nito. Mommy! Bulong ng bata na ikinagulat niya dahilan ng pagkakakalas niya sa yakap nito. Umiling naman siya ng marahas at sunod-sunod. Hindi, wala pa akong anak, no? Hindi mo ako mommy. Aniya. Ngunit tinuro siya ng bata gamit ang maliit nitong hintuturo tsaka ngumiti. Mommy, sambit pa nito. Paulit-ulit siyang umiling at tumanggi na hindi nga siya ang ina nito. Ngunit hindi rin tumigil sa pagsasabi ng mommy ang bata hanggang sa maagaw na nila ang atensyon ng ibang mga mamimili. Nahihiya naman siyang humingi ng pasensya sa mga ito at muling pinagsabihan ng paslet na hindi siya ang ina nito. Sa pag-aakala na nagloloko lamang ang bata ay naglakad na siya palayo dito upang matapos na ang kanilang bangayan. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang may marinig siyang umiiyak habang sumisigaw ng mommy. Naagaw lalo nila ang atensyon ng lahat at naging dahilan ng bulungan na sinusubukan daw niya na iwanan at iligaw ang bata. Dahil akala talaga ng mga tao na anak niya ito. Wala tuloy siyang ibang pagpipilian kung hindi ang lapitan muli ang bata at kargahin ito. Lumayo sila sa pinangyarihan na nakakahiyang tagpo ng buhay niya. Nagpunta sila sa isang maliit na ice cream parlor at ibinili ng mumurahing pampalamig ang bata upang tumahan ito sa kakaiyak. Napahinga na lamang siya ng malalim nang mapagtanto na nabawasan pa ang pera na pambili sana nila ng pagkain. Nasaan ba ang parents mo at bakit mo ko sinusundan? Tanong niya. Pero abala sa pagkain ng ice cream ang bata kaya naman, hindi na naman siya nakatanggap ng anumang tugon mula dito. Napailing na lamang siya at kinuha ang maliit na backpack na bitbit ng bata upang tignan kung may makakatulong ba doon na masagot ang mga katanungan niya. 2 pares ng damit, towel, baby powder, 3 chocolate bars at tubig lang ang nakita niyang laman ng bag nito. Wala siyang ibang nakita na pwedeng magamit upang malaman ang pagkakakilanlan ng paslet kaya naman, isang malalim na buntong hininga na lang ang kumawala sa bibig niya habang pinapanood na kumain ng ice cream ang bata. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang isama ang bata habang namimili siya ng mga pagkain. Hindi rin naman sila nagtagal pa dahil bukod na sa wala siyang budget, ay mahal din ang presyo ng mga bilihin kaya naman, gulay at tinapa lamang ang nabili niya. Pagkatapos na lang mamili ay dumiretso sila sa police station upang mag-file ng report tungkol sa batang nakita niya. Ayon namang humiwalay sa kanya ng paslet kaya naman
No choice siya na dalhin ito pa uwi. Hindi naman siya nahirapan na magpaliwanag sa kanyang mga magulang. Nang makita ang bata dahil kaagad itong nagustuhan ng pamilya niya. Dumaan ang 2 araw at wala pa ring sumusunod sa bata kaya naman nagsisimula na siyang mangulit sa mga pulis upang pakilusin ang mga ito. Dahil ayaw pa niya ng maging single mother. Hindi rin niya matanggap na magkakaroon siya ng anak kahit hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend since birth. Anong pangalan ng ama mo? Tanong niya sa paslit. Ngunit hindi siya pinansin ito at pinagpapatuloy lamang ang pagkain ng tinapay. Nakaupo silang dalawa sa mahabang kahoy na silya sa labas ng kanilang bahay habang pinapanood ang mga dumadaan ng mga tao at sasakyan. Pasado 10:00 na rin ng umaga at kanina pa siya naghihintay ng dadating upang sunduin ng bata. Pagod na rin siya kakatanong at salita dito dahil hindi na naman siya nito sinasagot. Ilang minuto pa ang lumipas ay isang magara at mamahaling sasakyan na kulay itim ang biglang pumarada sa tapat ng bahay nila. Nagtataka naman siya na lumapit sa may gate upang makiusisa kung sa kanila ba talaga o magtatanong lang sa direksyon. Hindi na siya humarap sa kung sino man na bababa mula sa sasakyan. Ngunit natutok bigla ang kanyang bibig ng isang gwapong lalaki ang bumungad sa kanya. Hindi niya maaalis ang tingin dito na para bang nakakita siya ng isang anghel. Sa sobrang pagkamangha niya ay hindi na niya namalaya na nakapasok na ang binata sa may gate at natauhan lamang siya nang marinig na sumigaw ng daddy ang paslit. Wait lang, ikaw ang tatay ng batang yan? Hindi naman sa pinagduludahan kita pero gusto ko lang makasigurado. Aniya. Tiningnan naman siya nito habang walang makikitang kahit na anong ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Do I need to present to you his birth certificate? Tanong nito. Napakurap-kurap naman siya tsaka umiling. Hindi naman. Naninigurado lang. Napapahiya niyang anas. Hindi naman na siya pinansin pa na lalaki bagkos ay binuhat na nito ang bata at walang ano-anong tumalikod at naglakad palayo. Napamaang naman siya dahil sa inasta nito kaya naman mabilis siyang humabol sa mga ito upang sandaling pigilan sa pag-alis. Sandali! Wala man lang salamat sa pagkupkop sa anak mo? Ganoon na lang yun? Anas niya. Salamat. Tipid na ani nito. Napailing na lamang siya dahil sa walang buhay na tugon nito. At wala lang nagawa pa ng tuluyan ng sumakay ang mag-ama sa loob ng sasakyan. Naiwan naman siya doon ng mag-isa habang nakanganga. Nagsimula na rin na paligiran siya ng mga marites niyang kapitbahay upang makichismis. Pinagtabuyan naman niya ang mga ito tsaka siya mabilis na pumasok at sinarado ang gate. Wala na siyang iintindihan na paslit kaya naman balik na muli sa tahimik ang buhay niya. Hindi na siya makakarinig ng paulit-ulit na mommy. Makakabili na siya ng merienda niya nang walang kahate. At wala nang panggigigilan ang pamilya niya. Balik na muli sa normal ang kanyang simple at payapang buhay. Inakala ni Alexandra na doon na magtatapos ang koneksyon niya sa bata na hindi man lang niya alam ang pangalan. Pero ang aksidente pala nilang pagkikita sa may palengke ang babago ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang nakita sa kanya ng paslat at hindi na ito pumayag na humiwalay sa kanya. Nagwawala ito sa tuwing inilalayo ng ama nito sa kanya kaya naman napunta siya ngayon sa isang sitwasyon na hindi niya inaakalang mangyayari sa kanya. Mommy! Matamis na ani ng batang lalaki. Bit-bit ang isang bond paper ay lumapit ito sa kanya. Pinakita nito sa kanya ang ginuhit na larawan ng isang buong pamilya. Kinuha naman niya iyon at nakangiti na tiningnan. Pagkatapos ay pinuri niya ang paslet at ilang ulit na hinaplos ang ulo nito. Ang ganda naman ng drawing mo, Bibi Riley. Itago mo to at ipakita mo kay Daddy mamaya, okay? Anas naman niya. Sunod-sunod naman na tumango ang bata sa kanya at pagkatapos ay muling bumalik sa pwesto nito kanina. Nasa loob sila ngayon ng silid ng paslet na nakilala lamang niya sa may palengke na may pangalan na Riley Arthur Suarez na anak ng isa sa mga pinakamayaman na businessman na si Bon Benedict Suarez. Dahil sa kagustuhan nito na makasama siya ay napasok siya sa isang kasunduan na hindi niya matanggihan. Tatayo siyang ina ng bata hanggang sa makarecover sa Riley sa kondisyon nito na ESD
o mild autism, kung saan delayed ang development nito pero babayaran naman ng ama nito ang serbisyo niya. Isang linggo na rin ang dumating siya sa mansyon ng mga Suarez at masasabi naman niya na hindi naman masama ang naging desisyon niya. Wala naman siyang ibang ginagawa kung hindi ang alagaan si Riley. Maghapon naman nawala sa bahay ang ama nito dahil sa trabaho kaya naman free siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi nga lang siya pwedeng umalis at ilabas ang bata nang hindi alam ng ama nito. Bukod doon, ay wala na siyang ibang problema pa. "Mommy!" Tawag ng bata sa kanya. Lumingon naman siya dito upang tignan kung ano ang problema. Hindi man ito makapagsalita, ay nalalaman naman niya agad kung ano ang gusto at kailangan nito sa pamamagitan ng mga munti nitong mga mostra o gestures. Tumuro ito sa bibig tsaka humimas sa tiyan na ang ibig sabihin ay nagugutom na ito. Ngumiti naman siya dito bago siya tumayo upang lapitan ito. Nagpunta silang dalawa sa kusina nang magkahawak ang mga kamay. Pagkatapos ay gumawa siya ng ham and cheese sandwich at mango shake na sapat lamang sa kanilang dalawa. Nagpunta rin sila sa may likurang bakuran ng mansyon upang doon kumain habang ine-enjoy ang sariwang hangin at sikat ng araw. Pagkatapos nilang kumain ay muli na silang pumasok sa loob upang ipagpatuloy ang drawing station ni Riley. Pero paakyat na sana sila ng hagdanan nang bumukas ang pintuan at pumasok ang ama nito. Medyo nagulat pa siya dahil sanay siya na alas 5 na ito umuuwi. Kaagad naman na tumakbo palapit dito ang bata upang salubungin ito at yakapin. "Maaga kayata ngayon, may nakalimutan ka ba? Kakatapos lang magmerienda ni Riley at pabalik na sana ulit kami sa itaas. Aniya, I'm done with my paperworks. I have nothing else to do." Tugon naman ito habang binubuhat ang anak sa kanya mga bisig. Napatango naman siya at bahagyang napalunok nang mapagtanto niya na hindi dapat niya iyon sinabi dahil nagmistula naman yata siyang asawa sa asta niya. Napayuko naman siya nang lingunin siya ng binata at bahagya rin siyang tumabi upang bigyan ang mga ito ng daan. Dahil sa free time na niya at may mag-aalaga na kay Riley ay nagpunta na siya sa kanyang sariling silid. Naligo siya at nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay inayos at nilinis niya ang kanyang kwarto dahil hindi pa siya nakakapag-ayos ng mga gamit niya. Simula pa noong dumating siya sa mansyon. Eksakto naman nakatatapos lamang niya nang biglang pumasok sa silid niya ang batang lalaki na nakasuot na ng mamahaling damit. Nagpakarga ito sa kanya na hindi naman niya nahindian. Lumitaw din naman sa may pintuan ang ama nito na hindi pa rin nakakapagbihes mula sa suot nito kanina. "Fix yourself, we are going out." Anito. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, ay umalis na muli ito nang wala man lamang sinasabing dahilan sa kanya. Binaba naman niya ang paslet sa ibabaw ng kama niya at sinunod na lamang ang binata. Nagbihis siya ng pinakamaayos niyang dalang dress at nag-ayos ng mukha at buhok. Magkahawa kamay silang dalawa ni Riley nang bumaba sila ng hagdanan. Matyaga naman na naghihintay ang ama nito sa may pintuan habang nakapamulsa. Sumakay silang tatlo sa box seat ng magara nitong sasakyan habang si Manong Isko naman ang bahala sa pagmamaneho. Tahimik lamang siya sa buong biyahe dahil hindi naman niya alam kung saan sila pupunta. Paminsan-minsan din na nilalaro niya si Riley dahil naglalambing ito sa kanya at ganoon din naman ito sa ama nito. Sa isang parke sila nagpunta. Bumaba silang tatlo ng kotse at naglalakad-lakad habang parehong hawak ng paslet ang kamay nila. Hindi naman maiwasan ni Alexandra na mailang dahil para na silang isang buong pamilya kung titingnan. May ilan din ng mga tao na nakatingin sa kanila at ngingiti-ngiti na parang tuwang-tuwa sa kanila. At meron din naman na hindi natutuwa na masama ang ahagod ng tingin sa kanya. Hindi siguro sila makapaniwala na ang isang katulad niya ay may kasamang gwapong lalaki na katulad ni Benedict. Kaya naman, sa halip na magalit siya ay mas lalo pa niyang pinaglandakan ang kanyang sarili. Taas noo at buong kumpiyansa siyang naglakad habang feel na parte siya ng pamilyang Suarez. Pakiramdam niya ay isa siyang proud parent habang pinapanood si Riley na masayang naglalaro.
Nakaupo lamang sila ng binata sa isang mahabang bench habang malayang nakakapaglaro ang bata sa may palaruan. Hindi tuloy niya maiwasan na magtaka kung bakit naiwan ng isang ina ang mapagmahal na paslet na katulad ni Riley. Huwag mong mamasamain ang tanong ko Nasaan ang ina ni Riley? Tanong niya. She left us after she gave birth to my son. She loves her career more than anything. Tugon naman ito. Napamaang naman siya. May mas hahalaga pa ba sa pamilya lalo na sa isang anak? Aba, ang pera, madali lang kitain iyan. Pero ang pamilya, hindi. Kapag nawala o nasira na, hindi na pwedeng mabuo muli. Naiinis niyang saad. Hindi siya makapaniwala na may ina na kayang gumawa ng ganoon sa sarili nilang anak. Tinitingnan din niya na halimbawa ang kanyang mga magulang, na kahit hirap na ay never silang pinabayaan. Ayos lamang sa kanila ang pagiging mahirap as long as magkakasama sila at nagmamahalan. Kami nga, kahit nagkasakit na si Papa at wala akong trabaho, tapos nag-aaral pa ang 4 kong mga nakakabatang kapatid, hinding-hindi nila kami pinabigay at pinabayaan. Kayo pa kaya na naliligo na sa salapi? Grabe, anong klaseng ina ba siya? Angil niya. Magsasalita pa sana siya ngunit natutop ang kanyang bibig nang mapatingin siya sa binata na kanina pa pala nakatitig sa kanya. Natauhan naman siya at kaagad na nag-iwas ng tingin dahil sa kahihiyan. Pasensya na, hindi ko lang mapigilan na magalit. Kasi naman ang cute at ang lambing ni Riley tapos iiwanan lang siya, kayo. Ang sama-sama lang. Nahihiyan niyang ani. Tatayo na sana siya upang makalayo sa binata at sa kahihiyan nang bigla itong bahagyang napatawa. Napalingon tuloy siya dito dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong tumawa. Simula nang dumating siya sa mansyon ay wala pa siyang nakikita ang reaksyon mula dito. She is Stephanie Herrera, the supermodel of the 4 bestseller fashion magazines. No wonder she didn't want a child. Anito, napanga nga naman siya dahil sa tinura nito. Kilala niya ang dalagang binanggit nito. Madalas niyang makita sa Stephanie sa balita at magazine na nagmomodel ng magagandang mga damit. Hindi na siya magtataka pa kung bakit ganoon na lamang kagwapo ang bata dahil mula ito sa 2 magandang lahi. Pero kahit pagaano kasikat ang isang tao ay hindi pa rin iyon sapat na dahilan upang iwanan ang sariling anak. Alam mo sir, hindi pa rin magbabago ang tingin ko. Para sa akin ay masama at mali pa rin ang ginawa niya. Kahit pasikat at super yaman niya ay hindi iyon sapat upang talikuran ang sariling dugo at laman nito. Anas niya. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ang binata dahil may kahihiyan pa rin naman siya. Iniwan na lamang niya ito doon at nilapitan na lamang niya ang paslet na abala sa paglalaro. Sinamahan niya ito at tinulungan din na mag-ayos ng mga laruan. Nag-enjoy na rin sa Alexandra kasama ang bata dahil hindi na nila namalayan ang oras. Huminto lamang ang dalawa na ang tawagin at awatin sila ni Benedict. Sabay naman silang dalawa na sumakay sa sasakyan. Habang magkahawak kamay, dumaan na rin sila sa isang mamahaling restaurant upang doon kumain ng kanilang dinner. Pasado 7:00 na ng gabi nang makauwi sila sa mansyon. Nakatulog naman na ang paslet sa kanyang bisig dahilan kung bakit niya ito binuhat papasok sa loob at paakyat sa silid nito. Tahimik lang naman na nakasunod sa kanya ang ama nito na hindi na lamang niya pinansin. Thank you for today. You made him happy. Anang binata habang inaayos niya ang kumot ng bata. Sasagot pa sana siya ngunit nang lumingon siya sa may pinto ay wala na ito doon. Nagkibit balikat na lamang siya. Tsaka mabilis na pinatay ang ilaw mula sa lampshade at lumabas na ng kwarto. Dumiretso naman siya sa kanyang silid upang magbihis at magpahinga. Kinaumagahan ay isang matamis na ngiti mula kay Riley ang bumungad sa kanya. Ginising siya nito na ngayon lamang din ito ginawa dahil tinanghali siya ng gising. Niyakap naman niya ito kaagad at ilang minutong naglambingan bago tuluyang bumangon upang maghilamos at magbihis. Magkahawak kamay silang bumaba ng silid at nagtungo sa kusina upang kumain ng almusal. Inasikaso muna niya ang paslet bago siya tuluyang kumain ng para sa kanya. Pagkatapos ay muli silang umakyat sa itaas upang pumunta sa music room. Isang beses sa isang linggo ay kinailangan mag-aral ni Riley kung paano tumugtog ng piano na kinahihiligan na rin naman ng bata.
dahil sa panonood nito ng mga musical plays. Hindi rin niya pinipilit ang paslet na gawin ang mga nakasulat sa list kagaya ng sinabi ng ama nito. Kapag ayaw at nahihirapan ng bata ay hinahayaan na lamang niya dahil mahaba pa naman ang panahon at nasa murang edad pa lang din si Riley. Natural lamang sa mga bata ang maglaro at maging makulit kaya naman hindi na rin siya umaangal pa. Naupo siya sa silya na malapit sa grand piano habang umuupo naman ang paslet sa harap noon upang maghanda sa pagtugtog. Ito pa lamang ang pangalawang beses na makikita niya ang bata na tumugtog, ngunit parang bago pa rin para sa kanya ang makita at marinig itong tumipa ng isang musika sa murang edad pa lamang. Hindi niya maiwasan na humahanga habang nanonood at dinadama ang malumanay na piyesa na ginagawa nito. Hindi sila nagtagal sa loob ng music room. Dahil pagkatapos ng isang tugtog ay umayaw na kagad ang bata at nagyaya ng maglaro sa labas. Hindi naman niya ito pinigilan at hinayaan lang itong hilahin siya papunta sa likurang bakuran ng mansyon, kung saan naroroon ang playground na pinapagawa para lamang dito. Pinanood niya lang ang bata na maglaro habang siya naman ay nakaupo lamang sa duyan na nakatali sa dalawang puno ng pine tree malapit dito. Napakunot naman ang noon niya nang makitang tumatakbo palapit sa direksyon nila si Aling Rason. Baka sa mukha ng matanda ang pagkatuliro na nagpatayo na sa kanya upang salubungin ito. May problema po ba? Tanong niya. Tumango naman ang mayordoma. Emergency, Miss Alex. Nandito siya. Kailangan niyong itago si Riley. Madali kayo. Napakunot naman ang noon niya. Sino po ang tinutukoy niyo at bakit ko naman po itatago ang bata? Sa Stephanie. Nandito siya at gusto niyang makita ang bata. Ito na ang ikinatatakot ni Sir Benedict. Sige na, itago niyo na po si Riley. Anas nito na nagpakaba naman sa kanya. Tiningnan niya ang bata na masayang naglalaro sa may padulasan habang nag-iisip ng maaari niyang gawin. Nilingon naman niya ang matanda at sinabing tawagan nito si Benedict, na mabilis din namang sinunod ng babae. Nilapitan naman niya ang paslet na bahagya pang nagulat sa kanya. Pinunasan niya ito ng pawis at binuhat na ikinakunot ng noon ito. We have unexpected visitor, kaya naman, huwag kang lalayo kay Mommy, okay? Kapag may stranger na lumapit sa'yo, tatakbo ka at huwag kang sasama. Maliwanag ba? Aniya. Tumango naman ang bata sa kanya, kahit pa alam niya na naguguluhan pa rin ito. Ngumiti naman siya dito at kinuha ang mga gamit nila na nasa duyan na inuupuan niya kanina. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa kabilang side ng mansyon upang makaiwas sa posibleng daraanan ng bisita. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang marinig na niya ang pag-aalingaw-ngaw ng takong nito at ang pagrereklamo kung bakit hinahabol at pinipigilan ito ni Manong Guard at Aling Rason. Hey you, Yaya! Come back here. I know that you are all trying to hide my son from me. Matinis na sigaw ng babae. Napaismid siya dahil sa mga katagang binitiwan ng bisita. Pakiramdam niya ay naapakan nito ang kanyang pagkatao. Gayong hindi naman nalalayo sa pagiging yaya ang trabaho niya. Pero may kung ano sa pananalita at tono nito na masakit at masamang pakinggan. Kaya naman, taas noo at matapang siyang humarap dito habang mabilis naman na humarang at lumapit sa kanya ang mayordoma at ang guard. Get your dirty hands off of my son and give him to me. Mataray na angil nito. Malayong malayo mula sa lahat ng nababasa niya sa mga magazine ang ugaling pinapakita ng supermodel na nasa harapan niya ngayon. Tunay na maganda ito, ngunit kabaliktaran naman noon ang ugali. Napairap sa Stephanie na parang nawawala na ng pasensya. Oh, I forgot. Hindi nga pala nakakaintindi ng English ang mga katulad nyo. So, uulitin ko ang sinabi ko. Alisin mo ang madumi mong kamay sa anak ko at ibigay mo siya sa akin ngayon din. Aling Rason, can you please call the security? Tumawag po kayo ng pulis dahil may babaeng nag-iiskandalo at nag-trespass sa mansyon ng walang pahintulot. Saad niya. Tumango ang matandang babae at kaagad na nilabas ang telepono nito upang gawin ang sinabi niya. Hindi naman niya maiwasan na mapangitin nang makita kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae dahil sa inasta niya. What did you say? Hindi mo ba ako kilala? Kaya kitang ipakulong kung gugustuhin ko. Galit na anas nito.
Hindi niya pinansin ng babae bagkos ay tumalikod ito upang paupuin ng bata sa may duyan. Pagkatapos ay naglabas siya ng headset mula sa likod na bulsa ng kanyang suot na pantalon. Nilagay niya iyon sa kanyang cellphone at ibinigay sa bata. Don't try to listen as okay? Use this and watch some movies. May aasikasuhin lang ako. Dito ka lang, okay? Ani niya habang nilalagay sa tenga ng bata ang headset. Tumango sa kanya ang bata at sinunod nga ang sinabi niya. Sinigurado muna niya na nanonood nga ang paslet bago siya muling lumapit sa babae upang harapin ito. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa na para bang kinikilatis ang buong pagkatao nito. Napakasinungaling talaga ng media, no? Tingnan mo nga naman. Naniwala ako na perpekto at anghel ang isang Stephanie Herrera. Ngunit, ano kaya itong nasasaksihan ko ngayon? Malaking iskandalo ito kapag nagkataon. May 2 witness pa naman ako. Plus the CCTV footage pa as evidence. Nakangisi niya saan. Napamaang ang modelo dahil sa tinuran niya. How dare you? Sino ka ba at ganyan ka makaasta? Bakit? Pamamahay mo ba to? Madaming nagagawa ang pera, Miss Yaya. Kung hindi mo pa alam, ipapakita ko sa'yo. Napailing naman siya sabay turo sa may likuran ng babae. Sa kanya mo sabihin ang mga litansya mo. Madilim at seryoso ang mukha ng binata na malalaki ang hakbang na lumalapit sa direksyon nila ngayon. Bahagya namang napahakbang patabi sa Stephanie dahil sa pagkabigla. Napangiti naman siya sabay kaway sa ama ng bata na parabang nang aasar pa. Bakit ang tagal mo? Sumakit na ang tenga ko sa pagkikinig sa mga walang silbing bagay mula sa babaeng ito. Ani niya sabay pakyut at nguso pa. Tinignan naman siya ng binata. Are you alright? Tumango naman siya dito. Okay lang ako, wag kang mag-aalala. Kitang-kita niya ang ines at pagkasuklam sa mukha ng babae habang pinapanood silang dalawang mag-usap ni Benedict. Hinarap naman niyang muli ang babae sabay ngiti ng matamis bago siya tumalikod upang puntahan ang bata sa may duyan. Hinayaan na niyang mag-usap ang dalawa at kinarga na niya papasok ng mansyon ng paslit upang hindi na ito makakita pa ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay. Sa kwarto sila ni Riley nagpunta dahil wala naman silang mapapala kung sa silid niya ito dadalhin. Naupo siya sa may couch at hinayaan na maglaro ang paslet sa may sahig. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na ang ama nito na may bitbit na isang puting supot. Sinalubong ito ng bata at kinuha ang bitbit na may laman palang mga pagkain. We need to get married. Ani ng lalaki na nagpalaki ng mga mata niya. Napatayo siya sa gulat habang dahan-dahang pumasok sa utak niya ang mga binitiwan nitong salita. Anong sabi mo? Ulitin mo nga? Utal niyang sabi. Kailangan nating magpakasal upang hindi makuha ni Stephanie si Riley. Wala tayong habol sa batas kung ilalakad niya sa korte ang paghahabol sa bata. Lalabas na kabit ka at hindi papaboran ng korte iyon. Mahabang paliwanag nito. Napatango-tango naman siya, may punto naman ang lalaki ngunit hindi na niya problema iyon. Pumayag siya na pansamantalang tumayo bilang nanay ng bata dahil sinabi nito na trabaho iyon at iniisip din niya na katulad lamang iyon ng isang babysitter o katulong. Pero ibang usapan na kapag kasalan na ang nakasalang. Instant mommy na nga siya, magkakaasawa pa siya nang wala man lang karanasan sa buhay. Hindi na yata siya makakapayag doon. Binigyan siya ng ilang araw ng binata upang mag-isip. Nangako rin ito na maaari naman silang magpaanal pagkatapos ng 1 taon. Babayaran pa rin daw siya nito at gagawin pang doble ang sahod kung papayag siya. Buong akala niya ay hanggang trabaho lamang ang gawain niya bilang tagabantay ng bata. Pero ngayon, hindi niya alam kung paano siya napunta sa harapan ng altar habang nakasuot ng puting gown at kaharap ang binata. Habang binabasbasa ng pare. Pribado ang naging setup ng kasal nila at tanging pamilya lamang nila ang mga naroroon. Walang magarbong handaan at selebrasyon dahil parehong alam na magkabilang panig na ginagawa lamang nila iyon para sa ikabubuti ng bata. Wala ding magaganap na honeymoon dahil bukod sa NBSB siya, ay hindi naman talaga sila magkarelasyon. Pagkatapos ng kasal ay umuwi na rin silang lahat sa kani-kanilang mga bahay. Lumipas din ang ilang mga araw na parang normal lamang ang lahat hanggang sa dumating ang oras na pinakahihintay nila.
Naglabas na nga ng statement sa media si Stephanie tungkol sa anak nito at dahil sa sikat ang modelo at naging mainit na usapin iyon. Naglabas pa ito ng video kung saan sinasabi nito kung gaano na ito kasabek na makasama ang anak, habang umiiyak na nakakuha naman ng simpatya mula sa mga tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na natahimik ang mundo nila, dahil hindi na sila tinitigilan ng media at mga tao na fans ng modelo. Napaayos ko na ang lahat at malakas ang loob ko na sa atin papabor ang korte. Anang binata habang inaayos ang mga gamit nito. Napatango naman siya. Katutulog lang ni Riley na pagod yata sa paglalaro. Sigurado ka ba na mananalo tayo dito? Humarap naman sa kanya ang binata tsaka hinawakan ang magkabilang balikat niya. Trust me, hinding-hindi ako papayag na mawala sa akin ang anak ko. Tumango naman siya dito at tinulungan na sa pag-aayos ng mga gamit. Siya na rin ang nagkabit ng necktie nito at hinatid na rin hanggang sa may pintuan ng mansyon na parang isang dakilang asawa. Pagkatapos ay siya naman ang naging abala sa pagsasaulo ng lahat ng info about sa sakit ng bata at sa buong pamilya ng mga Suarez. Sasauluhin din niya ang ginawang script ng kunyaring love story nila ni Benedict habang hinahanda ang sarili sa pagharap niya sa korte. Mabilis lamang lumipas ang oras at panahon na upang ipaglaban ang custody ng bata sa korte. Katulad ng inaasahan ay nagpaawa at nagdrama sa Stephanie dahil ito ang unang kinausap ng judge. Sumunod naman si Benedict na pawang mga katotohanan lamang ang mga sinasabi at siya naman ang huli. Ikaw na walang karanasan na maging ina, paano mo mapalaki ang bata na hindi mo naman kadugo? Tanong sa kanya ng attorney. Napahinga naman siya ng malalim tsaka kanya inaalala lahat ng pinagsasamahan nila ng bata. Hindi po basihan ang type ng dugo o kahit ano pa man upang maging pamilya. Mahal ko po si Riley at gagawin ko po ang lahat upang matulungan siyang lumaki ng tama. Aalalayan ko po siya sa tuwing madadapa siya at tuturuan na lumaban at maging matatag. Hindi man sa akin lumabas ang batang iyon ay ako naman ang nakasama niya habang nagpapakasaya sa spotlight at kislap ng kamera ang sinasabi niyang tunay na ina. Malinis ang intensyon ko at wala akong pakialam sa iisipin at sasabihin ng iba. Para sa akin, anak ko si Riley. Sa akin man siya lumabas o hindi. Madami pa mga katanungan ang binato sa kanya ng korte na sinagot naman niya ng bukal sa puso at pawang mga katotohanan. Nagbigay na ng voluntaryong statement sina Aling Rason at Mang Isko na matagal nang kasama ng pamilyang Suarez upang maging witness. Binigay din ni Benedict ang CCTV footage ng araw na sumugod si Stephanie sa mansyon at ang sulat na ginawa nito noong nagdesisyon itong umalis at iwanan sila para sa career nito sa ibang bansa. Pagkatapos ng mabigat na labanan sa korte ay dumiretso sila sa isang mamahaling restaurant kasama ang paslit. Namasyal din sila na parang isang masaya at buong pamilya na naging daily routine na nila ng buong isang linggo. Hanggang sa dumating na ang resulta ng hatol mula sa korte. Tahimik ang lahat sa salas habang binabasa ng abogado ng mga Suarez ang liham na pinadala ng korte. Nanalo tayo. Nakangiting saad ng abogado. Isang masayang palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Nagsagawa rin ng victory party ang mga magulang ng binata kasama ang pamilya niya. Hindi rin naman niya mapigilan na maiyak habang yakap at buhat ang bata. At dahil sa kaligayahan na nararamdaman ng lahat, ay hindi na niya nabigyan pa ng pansin nang yakapin din sila ng binata. Masaya si Alexandra sa naging resulta ng hatol ng korte. Pero hindi rin niya maiwasan na malungkot dahil doon na rin magtatapos ang pagpapanggap niya. Ngayon natapos na at hindi na mawawala sa poder ng mga Suarez ang bata, ay maaari na nilang ipaanalang kasal nila katulad ng kanilang napag-usapan. Napamahal na sa kanya ang bata at hindi niya alam kung paano magpapaalam at hihiwalay. Aminin din niya o hindi ay nasanay na rin siya sa presensya ng binata. Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa hinahanap ni Riley. Anong boses ng lalaki mula sa may likuran niya. Huminga naman siya ng malalim bago ito harapin. Bahagya pa siyang nagulat nang bigla na lang yumakap sa kanyang bewang ang bata. Napatawa naman siya tsaka siya lumuhod upang magpantay sila ng paslet at mayakap ito ng maayos. Mommy? Anang bata sabay bigay sa kanya ng isang pulang rosas. Kinuha niya ito at nagtatakang napalingon sa ama nito na lumuhod din sa tabi niya.
Hinawakan nito ang isang kamay niya samantalang hawak naman ni Riley ang isa pa. Kung iniisip mo makakaalis ka na lang ng basta-basta ay nagkakamali ka. Hindi kami papayag ni Riley na mawala ka, kaya naman, Alexandra Manalo, bakit hindi na lang natin totohanin ang lahat? Anang binata na inaalalayan na siya na makatayo. Naglabas ng isang maliit na kulay pulang kahon ang binata tsaka ito muling lumuhod sa harapan niya. Binuksan nito ang kahon at tumambad sa kanya ang isang singsing na katulad ng suot niya ngayon na ginamit nila noong kasal nila sa West. Alexandra Manalo, will you marry me again? This time, totoo na ang lahat. Wala nang pagpapanggap at biro. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi at makilala ka ng lubusan. Saad nito, walang pag-aalinlangan siyang tumango kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi rin naman niya kaya na mapahiwalay pa sa mag-ama. Kaya naman, hindi na siya mag-iinarte pa. Naging instant mommy nga siya noong una pero nagkaroon din naman siya ng instant family na pangarap lamang niya noon. Sino bang mag-aakala na ang hindi inaasahang pagtatagpo nila ng paslet sa may palengke ang magpabago pala ng buhay niya? Kakaiba rin talagang gumalaw ang tadhana at kumilos si Cupido dahil kung hindi nagtagpo ang mga ito ay hindi niya makikita ang kasiyahan niya ngayon. Kaya naman, walang araw ang lumipas na hindi siya nagpapasalamat sa may kapal sa lahat ng biyaya at pagkakataon na binigay nito sa kanya.